Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa pagtatapos ng nakaraang episode, nakita na nagtungo si Jin sa headquarters ng Mantis Sect. Marami ang nag-aabang kung magagawa nga ba niyang harapin ang buong organisasyon ng mag-isa. Pagdating niya sa kanilang himpilan, huminto muna siya sa harap ng signboard ng Mantis Sect. Ilang sandali lamang ang lumipas ay sinipa niya ang malaking pintuan at tuluyang pumasok sa loob. Pagpasok ni Jin, bumungad sa kanya ang buong grupo ng Mantis Sect. Halos 50 miyembro ang naroon, at sabay-sabay silang napatingin sa batang martial artist na walang takot na pumasok sa kanilang teritoryo. Sa gitna ng napakaraming kalaban, nanatiling kalmado si Jin habang tahimik na nakatayo sa kanilang harapan. Ipinakita ng eksenang ito ang matinding kumpiyansa ni Jin, dahil kahit napapaligiran siya ng mga kalaban ay hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Isa sa mga miyembro ang nagtanong kung sino siya at kung bakit siya naroon. Kasabay nito, lumapit ang leader ng Mantis Sect. Kapansin-pansin na nakasuot ito ng balabal na may disenyo ng dragon, isang simbolong karaniwang iniuugnay lamang sa emperador. Napansin iyon ni Jin at nagtaka kung bakit naglalakas loob ang isang ordinaryong sect leader na magsuot ng kasuotang para lamang sa emperador. Sa isip niya, maaaring isa itong anyo ng paghahaman o kawalan ng paggalang sa awtoridad ng imperyo. Lumapit ang leader sa gitna ng bulwagan at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag munang makialam. Sinabi niyang siya mismo ang haharap kay Jin dahil matagal na rin siyang hindi gumagamit ng kanyang swordsmanship. Para sa kanya, kailangang maturuan ng leksyon ang batang naglakas loob na pumasok sa kanilang himpilan. Pagkatapos sabihin iyon, hinugot ng leader ang kanyang espada. Tahimik namang tinanong ni Jin ang kanyang pangalan. Ngunit malamig na sumagot ang leader na wala nang saysay ang pagpapakilala dahil mamamatay rin naman si Jin. Sa pananaw nito, hindi na mahalaga kung malaman pa ng kalaban ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag naman ni Jin na gusto lamang niyang malaman ang pangalan ng kanyang makakalaban upang, kapag natapos ang laban, alam niya kung sinong sect leader ang kanyang napatay. Ipinakita ng simpleng sagot na ito ang kanyang kumpiyansa at paninindigan na hindi siya umatras sa anumang laban. Sa halip na sumagot, agad na sumugod ang leader. Napakabilis ng kanyang pag-atake, dahilan upang mapansin ni Jin na gumagamit ito ng swift sword technique. Habang papalapit ang kalaban, maingat na inobserbahan ni Jin ang galaw ng espada nito. Ayon sa kanya, malinaw niyang nakikita ang trajectory o direksyon ng bawat atake. Nang tuluyang umabot ang espada sa kanyang harapan, mabilis niyang iniikot ang sarili niyang espada at eksaktong nasalag ang pag-atake. Dahil sa lakas ng naging banggaan, napawrong ang leader at bahagyang napaatras. Nagulat ito at inaming, kahit napakabata pa ni Jin, napakahusay na ng kanyang swordsmanship. Kaagad nitong iniutos sa lahat ng kanyang tauhan na sabay-sabay umatake. Hindi nag-atubili ang buong Mantis Sect. Sabay-sabay nilang pinalibutan si Jin at inatake siya mula sa iba't ibang direksyon. Sa kabila ng dami ng kalaban, nanatiling kalmado si Jin. Isa-isa niyang sinusuri ang direksyon ng bawat espada at bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Dahil dito, nagagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake habang maayos ding inilalabas ang sarili niyang mga strike. Makikita rito na hindi lamang lakas ang sandata ni Jin, kundi pati ang kanyang matinding kakayahang magbasa ng galaw ng kalaban. Habang patuloy ang pag-atake ng mga miyembro ng Mantis Sect, mabilis na umiikot si Jin sa gitna nila. Sa bawat pagdaan niya ay nag-iiwan siya ng malinis at eksaktong hiwat sa bawat kalaban. Isa-isang bumabagsak ang mga miyembro ng Mantis Sect habang halos hindi man lang siya natatamaan. Bagamat napakarami ng kanyang kalaban, hindi siya natinag. Patuloy niyang iniiwasan ang bawat sabay-sabay na pag-atake at isa-isang pinababagsak ang mga ito. Ang tagpong ito ay lalo pang nagpatunay kung gaano kalaki ang agwat ng kakayahan ni Jin kumpara sa mga ordinaryong martial artist ng Mantis Sect. Sa loob lamang ng maikling sandali, mabilis na nakalusot si Jin sa gitna ng kanilang hanay at muling humarap sa sect leader. Nang lumingon ang leader sa kanyang likuran, nakita niyang isa-isang bumagsak sa lupa ang lahat ng kanyang mga tauhan, na halos wala nang natitirang buhay. Dahil dito, lubos siyang nabigla at napagtanto niyang kayang lipulin ng isang tao lamang ang buong organisasyon nila. Samantala, nanatiling kalmado si Jin.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada at agad na ginamit ang Formidable World Technique. Sa isang mabilis na pagtalon, diretso siyang sumugod sa leader at pinakawala ng isang napakalakas na sword strike. Dahil sa bilis at lakas ng pag-ataking iyon, nahati sa dalawang bahagi ang katawan ng leader. Habang sumisigaw ito sa matinding sakit, tuluyan na rin itong bumagsak sa lupa at namatay. Pagkatapos ng laban, ipinahayag ni Jean na mula sa araw na iyon ay tuluyan nang mawawala ang Mantis Sector. Sinabi rin niyang sisirain niya ang kanilang signboard bilang patunay na ganap ng nabuwag ang organisasyon. Ipinakita ng eksenang ito na hindi lamang niya layuning talunin ang kalaban, kundi tuluyang wakasan ang impluwensya ng grupong iyon. Habang papalayo siya, napansin niyang may ilan pang natitirang miyembro ng Mantis Sector. Sa takot, nagsimula silang sumigaw at inutusang tawagin agad ang tinatawag nilang Sword Master, dahil naniniwala silang wala ng ibang makakapigil kay Jean. Nang marinig iyon, napaisip si Jean. Tinanong niya kung sino ang tinutukoy nilang Sword Master at kung may koneksyon ba ito sa Bloodfire Cult. Sa isip niya, tila matagal na niyang hinihinalang may mas makapangyarihang grupong sumusuporta sa Mantis Sector, kaya hindi na siya gaanong nagulat sa narinig. Agad niyang hinuli ang isa sa mga natitirang tauhan at pinilit itong magsabi ng totoo. Sa takot, inamin ng lalaki na ang tinatawag nilang Sword Master ay isang Blood Priest ng Bloodfire Cult na kasalukuyang nagpapahinga sa isang gusali sa tabi ng kanilang base. Lalong nagtaka si Jean nang marinig iyon. Sa isip niya, kung isang ang Blood Priest ang naroon, dapat ay matagal na nitong naramdaman ang napakalaking labanan sa labas. Kaya para sa kanya, tila may kakaiba sa sitwasyon, dahil imposibleng hindi ito magising sa ganoong kalaking kaguluhan. Ang pagdududang iyon ay bahagyang nagpapahiwatig na maaaring may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang pananahimik. Hindi pa man siya nakakapag-isip ng mas matagal, bigla na lamang may isang espada na mabilis na lumipad patungo sa kanya. Gayunpaman, mabilis din ang naging reaksyon ni Jean. Kaagad niyang hinarang ang pag-atake gamit ang sarili niyang espada. Paglingon niya sa pinanggalingan ng atake, isang Blood Priest ang dahan-daang lumabas mula sa gusali. Hawak nito ang kanyang espada habang nakatingin kay Jean. Sinabi nitong hindi niya inaasahang may isang batang mandirigma na kayang wasakin ang buong Mantis Sector at sirain ang kanilang mga plano. Aminado rin siyang hindi niya inaakalang maipagtatanggol ni Jean ang sarili laban sa kanyang biglaang pag-atake. Mahigpit namang tinitigan ni Jean ang bagong kalaban at agad niyang nakumpirmang isa nga itong Blood Priest ng Bloodfire Cult. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi noon ni Master Jinma. Ipinaliwanag noon ng kanyang guro na kailangan niyang mapatay ang 5 Blood Priest upang ma-promote sa Blue Rank. Isa pa lamang ang dati niyang napapatay, kaya 4 pa ang kinakailangan. Dahil dito, napangiti si Jean. Sa isip niya, kung mapapatay niya ang Blood Priest na nasa harapan niya ngayon, 3 na lamang ang matitira bago niya makamit ang Blue Rank at ang susunod na ranggo. Ang reaksyong iyon ay hindi dahil sa pagiging kampante, kundi dahil nakita niyang isa na naman itong malaking hakbang patungo sa kanyang layunin. Samantala, nagtaka ang Blood Priest sa biglaang pagngiti ni Jean at sinabi nitong tila sobra ang kumpiyansa ng batang mandirigma. Ngunit hindi na nagsayang pa ng oras si Jean. Agad siyang sumugod upang umatake, dahil batid niyang hindi niya maaaring bigyan ng pagkakataong makapaglabas ng buong lakas ang isang Blood Priest. Sa pagsusuri niya sa sitwasyon, mas ligtas na tapusin agad ang laban kaysa hayaang hamaba pa ito. Kasabay nito, naisip din niya na dahil ang Mantis Sector ay nakikipagsabwatan sa Bloodfire Cult, malinaw na isa na itong demonic faction. Para sa kanya, tungkulin ng Demon Wing na lipulin ang ganitong uri ng organisasyon. Habang inilalabas pa lamang ng Blood Priest ang kanyang kapangyarihan, hindi na ito hinayaang makakilos ni Jean. Mabilis siyang sumugod at itinarak ang kanyang espada sa katawan ng kalaban. Bago pa man ito makaganti, agad niyang hinayla paitaas ang kanyang espada sa isang malinis na slash, dahilan upang mapugat ang ulo ng Blood Priest. Sa isang iglap, tuluyan itong napatay nang hindi na nakapagpakawala ng sariling pag-atake. Pagkakita ng natitirang mga miyembro ng Mantis Sector sa pagkamatay ng Blood Priest, agad silang nawala ng lakas ng loob. Isa-isa nilang ibinagsak ang kanilang mga sandata at nagtangkang tumakas. Ngunit mahigpit silang pinigilan ni Jean. Nagbabala siyang wala siyang hahayaang makatakas sa araw na iyon. Dahil sa matinding takot,
wala nang nagawa ang mga natitirang miyembro kundi lumuhad at sumuko. Hindi nagtagal, lumapit ang mga residente ng nayon at paulit-ulit na nagpasalamat kay Jean. Sinabi nilang iniligtas sila ng Ruined Fortress sector mula sa matagal na nilang dinaranas na paghihirap. Isa sa mga lalaki ang lumapit habang buhat ang katawan ng kanyang anak at taos-pusong nagpasalamat dahil naipaghiganti na rin ang pagkamatay nito. Ang tagpong iyon ay lalo pang nagpatunay kung gaano kalaking pinsala ang naidulot ng Mantes sector sa mga ordinaryong mamamayan. Pagkaraan nito, nagtanong si Jean tungkol sa Anhui County. Nais niyang malaman kung bakit tila walang ginawang aksyon ang Zhongnan sector, gayong sakop nila ang lugar at malinaw na ang mga krimen ng Mantes sector. Ipinaliwanag ng kanyang guide na kasalukuyang abala ang Zhongnan sector sa pakikipaglaban-laban sa Tyrant Sword sector. Dahil dito, wala silang sapat na tao at oras upang tugunan ang sitwasyon sa Anhui County. Nang marinig iyon, agad naalala ni Jean ang kanyang pamilya. Napaisip siya na kung talagang may malaking digmaang nagaganap sa Zhongnan sector, maaaring nasa panganib din ang kanyang pamangkin at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Donnie. Dahil dito, nais niyang magpunta roon sa lalong madaling panahon upang matiyak na ligtas ang mga ito. Ang pag-aalala niyang ito ay natural na reaksyon, sapagkat kahit isa na siyang mandirigma, nananatiling mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Alam niyang may pahintulot siyang bumisita sa Zhongnan sector, ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng opisyal na pahintulot kay Master Jin bago umalis. Kaya naisip niyang makikipag-usap muna siya sa kanyang master at aalamin kung papayagan siyang bumiyahe. Samantala, sa ibang bahagi ng lugar, lihim na nagmamasid ang mga tao mula sa Mount Hua sector. Layunin nilang makakalap ng impormasyon tungkol sa Battle Maniac habang isinasagawa ang kanilang misyon. Lumapit si Master Qian at tinanong si Jean kung may nalaman ba silang anumang impormasyon tungkol sa Battle Maniac. Gayunman, iniulat ni Jean wala silang natuklasan at wala ring anumang bakas ng taong kanilang hinahanap. Dahil dito, sinabi ni Master Qian na marahil ay nasa ibang sektor ang Battle Maniac at ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paghahanap. Pagkatapos nito, muling binalingan ni Master Qian si Jean. Sinabi niyang nasaksihan nila mula sa malayo ang buong laban at humanga siya sa husay ng espada ng binata. Ayon sa kanya, napakaliwanag ng kinabukasan ng Ruined Fortress sector dahil mayroon silang isang napakahusay na talento na maaaring maging susunod na haligi ng kanilang organisasyon. Idinagdag pa niyang hindi malayong dumating ang araw na mapalitan ni Jean si Commander Jinma bilang susunod na commander. Bagamat isa lamang itong opinyon ni Master Qian batay sa ipinakita ni Jean, malinaw na napakalaki ng impresyong iniwan ng kanyang kakayahan. Pagkatapos ay hinarap ni Master Qian ang sarili niyang disipulo. Ipinaalala niya rito na nakita na nito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang kakayahan. Sinabi niyang bago muling maliitin ang isang kalaban o magmayabang na matatalo ito sa 5 galaw lamang, dapat muna nitong suriin ang tunay na lakas ng kanyang katapat. Narinig iyon ng disipulo at buong pagpapakumbabang inamin na nagkamali siya. Sinabi niyang napagtanto niyang hindi siya dapat naging sobrang mayabang at overconfident bago pa man magsimula ang laban. Dito nagtatapos ang episode 17. Sa susunod na kabanata, malalaman kung papayagan nga ba ni Master Jin si Jean na magtungo sa Zhongnan sector upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya.